Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa nagretirong asasin magmula nang mamatay ang asawa upang makasama ang anak, ngunit nagkaroon ito ng malubhang sakit dahilan nang napilitan siyang tanggapin ang alok na kontrata para patayin ang hari ng mga mamamatay tao. Ang pelikulang ito ay ang Canadian-American action-adventure film na ipinalabas 2023 na pinamagatang King of Killers. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang lahat kay Marcus Guerin, pinakamagaling na assassin sa kanyang ahensya na pinamamahalaan ng matalik na kaibigan na nagngangalang Zan. Sa kanyang husay, mabilis na iniligpit ni Marcus ang kanyang mga target na walang kahirap-hirap at agad bumalik sa sikretong hideout upang ipadala ang impormasyon ng napatay na target. Nang pauwi na ito, tumawag ulit ang kaibigan para sa panibagong kliyente bukas ng gabi sa isang mabilis lang na trabaho. Gusto man niyang tumanggi dahil anibersaryo nila ng asawa na pilitan na rin itong tanggapin. Kinabukasan, masayang-masaya ang mag-asawa kasama ang kanilang nag-iisang anak habang walang kaalam-alam ang pamilya ni Marcus sa totoo niyang trabaho. Nagpanggap ito na nakalimutan ang kanilang anibersaryo upang siprisahin ang asawa bago umalis para maghanda sa kanyang susunod na trabaho ngayong gabi. Kinagabihan naghahanda na ang asawa ni Marcus para sa kanilang lakad. Nakatanggap ito ng mensahe sa pagbabago ng plano. Kasalukuyan na ngayong naroon si Marcus sa lokasyon na inaabangan ng target, maya-maya pa dumating ang asawa at sinundan nito nang makita siyang paalis. Sa pinakaloob ng bar may nangyayaring transaksyon patungkol sa terorismo, ito ang target ni Marcus upang pigilan ang binabalak nila at agarang pinasok ang silid kung saan nakaharap niya ang tatlong target sa brutal na labanan hanggang sa maitumba niya ang lahat. Ngunit may narinig siya sa labas at nang buksan naroon ang asawa kung saan mayroon itong mga tama ng bala na agad niyang ikinamatay. Dahil sa insidente, malaking pagsubok ang dumating sa buhay ni Marcus, napapabayaan na nito ang anak kaya kinausap siya ng biyenan na kasama na niya ngayon manirahan upang alagaan ang apo dahil sa kanyang malaking pagbabago na aapektuhan na ang kanyang anak. Wala na itong ina at ayaw niya ring mawalan ng ama. Gayunpaman, walang ibang hangad si Marcus kundi mahanap ang nasa likod ng pagpatay sa asawa. Sa kanyang hideout nakatanggap ito ng maliit na envelope na may pangalan niyang nakasulat. Naglalaman ito ng flash drive at nang buksan mayroong imbitasyon para sa kanya mula sa nagngangalang Ronan Corza at inaalok si Marcus ng isang kontrata upang patayin ang pinakamahusay na assassin sa buong mundo, na nagkakahalaga ng $10 milyong at kung tatanggapin niya sagot nila ang lahat ng gastusin niya sa biyahe patungong Tokyo. Sa kabila ng laki ng halaga, hindi pinansin ni Marcus ang imbitasyon at itinuon na lang ang atensyon sa anak na ngayon ay iniwan na ang pagiging contract killer. Isang araw sa kanyang hideout, pinuntahan ito ni Corza dahil hindi niya tinanggap ang imbitasyon upang kausapin siya ng personal. Ipinaliwanag nito na ang kanyang imbitasyon ay isang oportunidad na minsan lang dumating sa kanyang buhay. Alam ni Corza ang pagkatao ni Marcus na dati itong assassin na pinakamagaling sa kanyang larangan, ang nagngangalang George Dracos na kilala ng lahat bilang alamat ng mga assassin. Ito ang gustong ipapatumba ng boss ni Corza ngunit ayaw nitong sabihin kung kanino siya nagtatrabaho. Sa kabila ng mga pangungumbinsi, tumanggi pa din si Marcus dahil matagal na niyang iniwan ang buhay bilang mamamatay tao, pero umaasa pa rin si Corza na tanggapin ni Marcus ang alok nito. Ngunit pag-alis nito nakatanggap ng tawag si Marcus, isinugod sa ospital ang kanyang anak sa kadahilanang mayroon pala itong malalang sakit sa puso. Nanganganib ang bata na mauwi sa heart failure kaya nangangailangan ang kanyang anak ng heart transplant sa lalong madaling panahon. Subalit malaking pera ang kailangan ni Marcus para mailigtas ang anak sa panganib dahilan ng napilitan itong tanggapin ang alok na trabaho. Matapos nito nakipagkita siya sa kaibigan na si Zan upang ipaalam ang kanyang plano. Noon pa man hindi pera ang habol ni Marcus sa kanyang mga trabaho na ipinagtataka ng kaibigan sa biglaan nitong pagbabago. Alam niyang matagal nang hinahanap ni Marcus ang pumatay sa asawa na itinuturing na rin niyang kapatid pero hindi niya makuha ang dahilan. Sinabi na ni Marcus na kailangan niya ng malaking pera para sa anak na may sakit na nangangailangan ng bagong puso. Gustong tumulong ni Zan patungkol sa pera pero tumanggi si Marcus dahil mayroon ding pamilya ang kaibigan na sinusuportahan. Hindi nagtagal nagtungo na si Marcus sa Tokyo kung saan sila magkikita ni Corza. Masaya itong makita siya roon at dinala sa isang silid na hindi lang pala siya nag-iisa. May iba pang mga makakasama si Marcus na mga napili rin na pinakamahuhusay na assassin sa iba't ibang panig ng mundo, pero ang lahat walang alam sa nangyayari at walang gustong magtulungan dahil lahat sila nagtatrabaho ng sila lang.
Hindi pa nga nagsisimula nagkakainitan na ang mga assassin, ipinakilala ni Corza ang kanyang boss na nasa kabilang monitor pero hindi ito nagpakilala ng pangalan bukod sa kilala niya ang bawat isa sa kanila. Magmula kay Marcus Guerin na dating multidisciplinary ng US Intelligence Community, Scott Angus kliyente ang lahat anumang organisasyon mabuti man o terorista basta nasa tamang halaga. Sumunod ay si Asha Connell 15 taong operatiba ng MI6 na pinili ng magpatuloy bilang contract killer, Dyson Cord Marine Force Recon Commander at National Security Sweeper, Rick Nigel freelance ASIS employee bukod sa walang pinipiling trabaho basta pumatay, ang nagngangalang Ren Bihasa sa Espada Protector ng The Rising Sun at ang panghuli si Zach Hebron freelance sniper ng pribadong militar. Ang kanilang target ang assassin na nagngangalang George Dracos, ang rules ay parang kompetisyon lang na kung sino ang makakapatay siya ang makapag-uuwi ng $10 milyong. Ngunit ang isa sa kanila ayaw pumayag sa ganoong klase ng laro, nagbago ang isip niya at hinikayat ang lahat na wag nang ituloy pero walang gustong sumama sa kanya. Nang aalis na ito, biglang may pumatay sa assassin na hindi nila nakikita na ang ibig sabihin walang pwedeng umalis hanggat hindi pa tapos ang laro. Napagtanto ng lahat na ang kanilang kaharap ay ang mismong si Dracos pero ang ipinagtataka nila kung bakit ito magbabayad ng malaking halaga para patayin siya. Ipinagmamalaki ni Dracos na siya ang pinakamagaling sa lahat pero mayroong kulang, ang masubukan ng mga ito sa laban para patunayan kung sino talaga ang pinakamagaling. Bago pa magsimula ang paligsahan, binigyan ng oras ang lahat na magpahinga at pag natapos ang 24 oras isa lang ang kailangan nilang gawin ang patayin siya dahil kung hindi siguradong sila ang mamamatay, ang sinumang aalis bago pa matapos ang paligsahan ay may kalalagyan. Matapos nito agarang nagtungo sa kanya-kanyang silid ang bawat kalahok para magpahinga. Sinundan ni Asha si Marcus dahil dati na palang magkakilala ang dalawa bilang magkaaway ng kanya-kanya nilang ahensya, gusto niya lang malaman kung may impormasyon ito kay Dracos dahil walang alam si Asha sa kanilang target. Nang gabing iyon, nagsama-sama ang lahat para sa hapunan bago magsimula ang paligsahan kasama si Dracos sa monitor. Nang iwanan ang mga ito nag-usap-usap sila sa kakaharaping laban ngunit naghahanap lang ng gulo ang nagngangalang Nigel. Nakatanggap din si Marcus ng tawag mula sa biyenan dahil hinahanap siya ng anak na ilang araw nang hindi umuwi. Naroon naman si Asha nakabantay at nang makahanap ng pagkakataon tinangka niya ang buhay ni Marcus dahil pagunti na lang ang matitira mas madaling manalo, pero napigilan ito ni Marcus sa binabalak. Samantala, naghahanda na ang lahat ng mga kalahok para sa darating na paligsahan. Binabangungot na naman si Marcus sa alaala ng pagkamatay ng asawa. Kalaunan magsisimula na ang paligsahan sa pagpatay kay Dracos, binigyan sila isa-isa ng sandata na kanilang magagamit para sa laban. Para sa pagsisimula bumunot ng numero ang bawat isang kalahok kung sino ang unang lalaban. Nakuha ni Marcus ang pangunang pwesto pero nakipagpalitan sa kanya si Andre upang siya ang mauuna. Agad itong pumasok habang napapanood ng lahat sa monitor ang nangyayari sa loob. Ngunit malaki ang lamang ni Dracos dahil napaghandaan na nito ang mga mangyayari kung saan may inalatag siyang mga bitag sa lugar. Tinamaan si Andre ng bala pero nagawa pa nitong makalaban subalit talagang mahusay si Dracos bukod sa kontrolado nito ang buong pasilidad dahilan ng pagkamatay ng unang assassin. Dahil dito iniisip ni Marcus walang mananalo sa kanila kung magpatuloy ang ganito dahil napaghandaan na ni Dracos ang lahat. Hindi nila ito matatalo ng basta-basta kung hindi sila magtulungan. At gustong palitan ang rules ng paligsahan sa pakipagsundo na itutuloy lang nila ito kung sabay-sabay sila. Sumang-ayon ang lahat bukod kay Nigel na gusto ring patunayan kung sino ang pinakamagaling. Nang imungkahi niya kay Dracos na lahat na sila sabay-sabay laban sa kanya hindi ito pumayag, patuloy na nakipagsundo si Marcus at ginamit ang titulo ng killer bilang hari ng mamamatay tao. Napilitan ng pumayag si Dracos sa isang kondisyon na apat lang sa kanila. Kinailangan munang may mamatay na isa bago ito papayag. Wala na silang pagpipilian kundi sumunod at agarang inatake ni Nigel si Marcus na init makipaglaban pero napabagsak ito ni Marcus. Inawat na sila ni Asha dahil pumasok na si Cord mag-isa para harapin si Dracos. Pagpasok nito sa loob hinanap niya ang King of Killers, kagaya ng nauna kontrolado pa rin ni Dracos ang laro matapos nitong makapaghanda sa maaaring mangyari. Inatake niya si Cords na mayroon din kalakasan pero binago ni Dracos ang ilaw upang lituhin ang assassin. Gayunpaman masyado pa rin itong malakas at patuloy na lumaban ngunit sa huli napatay rin ito ni Dracos na inaasahan na ng lahat ang mangyari.
Matapos nito pinaghanda ni Marcus ang mga kasama, binigyan naman ito ni Corzo ng magagamit at agaran ng pumasok ang apat sa loob ngunit may hinagis sa kanilang pampasabog sa pagdating palang dahilan ng kanilang pagkakahiwalay. Naiwan si Asha sa elevator na napadpad sa ibang palapag, habang ang dalawa maingat na hinanap si Dracos dahil anumang oras maaari itong lalabas. Nagkita ulit si Ren at Marcus at magkasama na ngayon subalit sa kanilang paghahanap na paghiwalay ulit ang dalawa ng pintuan na salamin. Gayunpaman, nagpatuloy ang mga ito sa paghahanap kay Dracos na nagtatago sa kung saan, hanggang sa inatake nito si Asha at napadpad naman si Marcus sa isang silid na may nag-aantay sa kanyang kalaban. Nahuli ni Draco si Asha na ngayon ay pinapahirapan, pero hindi rin matawaran ang galing nito sa pakikipaglaban kung saan nahirapan ang assassin habang si Marcus may babaeng samurai na gustong pumatay sa kanya. Gayunpaman, hindi ito tumagal kay Marcus na talagang napakahusay sa pakikipaglaban. Samantala si Asha hindi na kayang lumaban pa, napatay ito ni Dracos bago pa dumating si Marcus sa lugar at nangakong ipaghihiganti. Sa ngayon si Ren naman ang nakaharap ni Dracos, dati nang magkakilala ang dalawa dahil nag-aral si Dracos ng espada noon ngunit pinapahiya nito ang Tetsu Terminus sa paggamit ng espada. Naglaban ang dalawa sa pamamagitan ng espada habang sa mga oras ding yun inatake si Marcus ng sariling kakampi na si Nigel. Parehong napalaban ang dalawa kung saan ipinakita nila ang kani-kanilang mga taglay na husay. Nahirapan man si Marcus pero nang naalala niya ang pamilya nagbigay ito sa kanya ng lakas upang tapusin ang traidor na assassin, patuloy pa rin naglalaban si Dracos at Ren subalit ang martial arts din ng Japanese na assassin ang nagpahamak sa kanya at napatay. Pagdating ni Marcus sa kanilang pinaglabanan nakita na lang nito ang katawan ni Ren, sinundan niya si Dracos sa isang silid upang doon na magharap, noon pa man humahanga na si Dracos sa husay ni Marcus sa larangan ng mga kontrata. Doon na naglaban ang dalawang assassin sa matinding labanan kung saan nakakalamang si Dracos dahil may hawak itong armas, pero nakakuha rin si Marcus ng pagkakataon na makabawi at nagharap ang dalawa sa pamamagitan ng kanilang mga lakas. Gumamit si Dracos ng pandaraya kay Marcus upang makaisa pero hindi ito umubra subalit nakakuha siya ng basag na salamin at ito ang ginamit laban kay Marcus. Pero lumaban si Marcus, ipinakita nito na mas magaling pa rin siya sa King of Killers kung saan muntik na niyang mapatay si Dracos kung hindi lang ito pinigilan ni Corza upang ideklara na panalo na ito, at ibinigay ang kanyang premyo na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang totoo kaya isinagawa ni Dracos ang paligsahan bukod sa malaman kung sino ang mas makakahigit sa kanya para sa isang makabuluhan na bagay, napabagsakin ang international group ng mga assassin na planong wasakin ang mundo kung saan ito ang kanyang layunin. Kailangan niya ng partner na tutulong sa kanya sa pagsugpo sa organisasyon ng mas higit sa kanyang lakas. Ngunit tumanggi si Marcus dahil ang gusto niya lang makasama ang anak. Nirespeto ni Dracos ang desisyon nito at binigyan ng sasakyan pauwi pero umaasa siyang magkikita silang muli. 6 na buwan ang nakalipas magaling na ngayon ang anak ni Marcus. May nagpadala sa kanya ng video kuha kung saan pinatay ang asawa ng kanyang matalik na kaibigan na si Zan. Sandali muna niyang pinaglaro ang anak dahil mayroon siyang kakausapin na mahalaga. Dumating roon si Dracos na siya mismo ang nagpadala ng video at sinabi na ang kanyang kaibigan miyembro ng nasabing organisasyon. Siya ang may pakana kaya nagpunta ang asawa nito sa bar sa pagkopya ng kanyang telepono, dahil dito nakahanda na si Marcus na tulungan si Dracos na pabagsakin ang organisasyon. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!